and until I humble your enemies, making them a footstool under your feet. Let's see the English Standard Version of this ESV. Okay, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Verse 2. The Lord sends forth from Zion your mighty scepter, rule in the midst of your enemies. When your people will offer themselves freely on the day of your power in holy garments from the womb of the morning, the dew of your youth will be yours. Next verse. In verse 4. The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek. Verse 5. The Lord is at your right hand. He will shatter kings on days of his wrath. Verse 6. He will execute judgment among the nations, filling them with corpse. He will shatter ships over the wide earth. Ang Diyos magapanalay sa pulong. Let us pray. Father God, once again, thank you so much of your goodness and greatness, oh God. Once again, we thank you so much, Lord, sa imong hallelujah. Gihatag ka namo nga chance, Lord, that we could able be here in your house and listen your message. Help us, Lord God, hallelujah, through the power of the Spirit, oh God, that your message be understood by your people. Hallelujah, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, through your anointing that will flow mightily, oh Lord God, from your holy throne of grace down to your servants, oh Lord God. While delivering your message, oh God, your words will be understood. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So the message of God this morning is about make your enemies your footstool. Make your enemies your footstool. Himuang nga inyong mga kaaway, mahimo nimong tumbanan ninyong tumbanan. Okay. So, gayon diri, this is a Psalm of David, awit ni David, nga nagapadayag ang Dios through ni David, nga nag-ingon ang Dios. The Lord said in verse 1, the Lord said to my Lord, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Giingnan daw kuno sa Ginoo ang iyang Ginoo nga mulingkod sa tuo nga kamot hangtod nga himuon sa Dios ang inyong kaaway nga ilalom sa inyong tiil. Okay. Gusto ni Lord nga masayod ta nga naa siya'y plano nga diin ang atong mga kaaway kontra ilalom sa atong tiil under our feet. Dili siya kitay under sa feet sa tiil. Gusto ni Lord ng atong mga kaaway ilalom sa atong tiil. Mo na iyang plano. Kay kung mailalom sa atong tiil, dili ta niya uto-utuhon, dili ta niya ulipunon, kung dili kita mo oy maay authority and gahong batok niya. Sumuo na ang giingon ni Lord. Now, let's have this Acts chapter 2:35. Acts 2:35. The same verse ang gi-repeat pero tanaw na tong difference. Okay. Acts 2:35. Until I make, okay, verse 34. Okay ka na. 34 to 35. For David did not ascend into the heavens. Si David kuno, wala kuno ni kayab ngadto sa kalangitan. But he himself says, apan siya niingon. Okay, siya niingon. The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Okay, kasi pasabot ani diri sa book of Acts. Nga si David, nganong nakasulti si David ani nga bisag wala siya kaadto sa kalangitan tungod kay ang Espiritu Santo nagpadayag kaniya ana nga pulong nga naay plano ang Ginoo nga gusto niyang atong masayran, nga gusto dai sa Ginoo nga ang atong mga kaaway mailalom sa atong tiil. Na siya plano. Wala plano sa Ginoo. Kay kung ang yawa mo ay mailalom ilalom ta sa tiil sa yawa, pildi ta permi, sunod-surudan ta niya.
Sumunang plano sa Ginoo nga dili ta masunod-sunuran sa kaaway, kundi ang kaaway mo'y mo-obey na to ilalom sa atong tiil, ilalom sa atong authority. So, wala ni adto si David sa langit. O, pero nga nung nag-ingon man siya, nga ang Ginoo, nag-ingon sa akong Ginoo, nga mulingkod ka sa akong tuong kamot, hantod nga ang akong imuon ang inyong kaaway, your footstool. Now, remember that as we connect the Word of God para masabtan natong ayo, ato dayon kining ato dayon masabtan na tinuod bang gid ay basakto man gid ay. Now let's have the Genesis chapter 3 verse 15 para masabtan nato ni ayo gikan pa sa sinugdanan nganong ingana ang pagkasulti ni Lord. Genesis chapter 3 verse 14 to 15. Genesis 3:14. The Lord said to the serpent, niingon ang Ginoo sa halas, tungod kay ikaw nagbuhat ni ini, tinunglo ikaw sa tanang mga hayop nga ani ini nga ton o sa tanang mga pabangis nga hayop sa kaumahan. And on your belly o sa imong tiil sa imong tiyan ikaw magalakaw og mukaon ka og abog matud pa sa tibuok nimong kinabuhi. Mao ang punishment ni God sa serpent or sa bitin nga nagtimtal ni Adan ug ni Eva. Verse 15. I will put enmity between you and the woman. Enmity means sa Tagalog papuot na anay pagbangi, na anay pagbingkil, taliwala sa bitin og sa babae. Ano man nga dili man sa laki. Si iba may una na biktima. Dili man si Adan. So, I will put enmity between you and the woman. Na anay panagbangi, na anay battle, taliwala sa babae o sa serpent. Remember nga isa sa gigamit sa yawa nga maka-deceive, makalingla, makalimbong ni Adan o ni Eva is nisulod siya sa bitin. Gigamit niyang binuhat sa Ginoo. Ang yawa na ay gahom nga makatransform into any form just to deceive the people. Makagamit ang yawa kay naman siya gahom para mogamit siya og instrumento para ang iyang katuyuan malampuson. Ingon pa sa Revelation chapter 12 verse 9, he's the old serpent, the ancient serpent. Sumatod pa, nisulod ang yawa sa bitin o gani ang bitin nakikistorya kang iba. Gibrenwas ang may ni iba nga sa dili man ka dili man ka mamatay. Kung maminaw ta sa yawa, makanvest kay maaygid siya mag-istorya. Moto nga na, deceive gid si iba, umatod pa, sukad ato, naanay, buot, naanay, bangi, matod pa, naanay enmity between sa bitin o sa woman, and between your offspring, o kaliwala sa kaliwat sa bitin, o kaliwat sa babae nga si iba, and he shall bruise your head, matod pa. Kinsa da kuno, ang woman, muoy mo, sipa, muoy mo, tamak sa ulo sa bitin, o ang bitin mo paakpot sa iyang tikod. Wala giniingon, ang Ginoo nga kini makaluluoy ka, he shall bruise your head, matud pa. Ang babae, iyang naani plano nga ang ulo gid sa bitin i-bruise na to, atong tamakan, atong yatakan, atong tamakan. Dili pwede nga ang iyang ikog mo ay atong birahan kay delikado. Siguroon ang ulo kay mo unay delikado. Gipropesiya na gusto na ni Lord, mo unay gipadayag ni Lord nga ang ulo gid sa bitin atong yatakan, atong i-bruise para dili siya magmalampuson og matud pa kay di mo sukol man pud ang bitin pud kuno mo paakpod kuno sa kiti sa tikod. Naanay panag bangi, naanay battle, og nagsugod ka na sa diyak na entertain sa tao ang yawa nga gigamit niya ang bitin.
Pero muna giging sa Psalm 110 nga gusto ni Lord i-restore ang authority. Gusto sa Ginoo ibalik ang otoridad nga gihatag niya sa tao nga siya untay mo dumala sa tanang mga binuhatan or tanang creation ni Lord. Sa wa pa nakasala si Adan ug si Eva, ang tao gitagaag power and authority, dominion, magdumala sa tanang mga gibuhat sa Ginoo. Sa diya nakasulod ang kaaway pinaagi sa bitin matud pa nga nagigamit niya og nagmalampuson ang yawa nga naglingla ni iba ug mao to naanay panagbangi between the woman and the serpent ug sa ilang kaliwat mga anak. Now remember, gikan pa kaniadto ang battle, gikan kaniadto ang away. Ug matud pa sa pulong sa Ginoo nga gipadayon ni Lord ang plano nga diin ang gusto niya nga kita mahimo nga dili yatakan sa yawa, dili yatakan sa bitin, kundi kita mo yatak sa bitin aron ang bitin dili gid niya uto-utohon, di ta niya i-enslave. Hallelujah. So mao na nga ingon sa pulong sa Ginoo nga naanay bagbangi. Giingon na, he shall bruise your head. Ang mao nga head sa bitin yatakan sa kaliwat sa babae. Matod pa, og ang bitin mo kuanpod o paakpod. Matod pa bruise iyang pagkuan ang Now let's move on to Romans chapter 16 verse 20. Romans 16:20. Romans 16:20. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Ang Diyos kuno sa kalinaw, muoy mo yatak, matud pa, ni Satanas under your feet. Gusto ni Lord nga diin, ang kaaway nga mao si Satanas is mabuntog yun, mapildig yun, ug matud pa ang Dios sa kalinaw, mookunoy mo yatak, mookunoy mo sipa, mo crush matud pa ni Satanas under your feet. So gitagaan tag authority ni Lord nga diin kita mahimong unsa man mahimong madaugon batok sa yawa. Kay gidaog naman sa Ginoo ang tanan. Ang ato lang ang pagtuman. Kung naay pagtuman, kung naay obedience, there is miracles, there is victory. Hello? The God of peace will crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo mag-uban diha kaninyo matud pa sa pulong sa Ginoo. Now, how does it happen? Ingon pa, ingon sa tuwing kanina sa Psalm 110 verse 1. Ang Ginoo, nag-ingon sa akong Ginoo, the Lord said to my Lord, sit at the right hand, and I will make your enemies your footstool. What does it mean, sit at my right hand? Lingkod sa akong tuong kamot. What does it mean? Psalm 110 verse 1. Sa to, mulingkod ka sa akong tuong kamot means, obey me and I will make you my right hand. Means obedience. Kanus agani nakalingkod si Jesus sa tuong kamot sa trono sa Ginoo. Sa diha nga nag-obey siya or nag-disobey. When he obeyed, even until death. Sa diyang nituman si Jesus, bisan pa man sa kamatayon, matud pa, sa diyang pagabanhaw, o matud pa, pila ka adlaw nga sinabanhaw, matud pa, nibalik siya sa iyo, o naglingkod siya sa trono, tuong kamot sa iyang amahan, matud pa, sa harianong trono sa iyang amahan. So what does it mean, sit at my right hand, obey me and I will make you right and I will give you victory. Sa to sa kwan? Kanang kamay sa Tagalog pa. Your right hand. Mahimutang kusgan, mahimutang powerful, mahimutang authoritative kung kita obedient sa Ginoo. And the enemies will bow before us.
So, parang malabo dyan na, pastora. Malabo dyan na, pastora. Okay, tingnan natin kung malabo pa ba yung mga paningin at yung mga pananampalataya ninyo. Okay, let's have this. Ito sa Ephesians 1:19. Ephesians 1:19, tanaw na to Ephesians 1:19 before tawag to sa isa ka scripture. Ephesians 1:19. Okay, 1:19. And what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe? Okay. Verse 19. Okay. Now, dili na lang ta. First, NLT nan ta para masabta na to kayo. I pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. Nag-ampo ko nga masabtan ninyo ang grabe kadako nga gahom sa Dios para kanato nga nagtuo kaniya. This is the same mighty power nga unsa nga power matud pa sa pulusin. Let's move to the next verse. Okay. That Christ raised, okay, kana nga gahom nga, grabe ka gahom, dapat ni Jesus, o matud pa, the same mighty power that that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Kadtong gahuma nga nagpabanahon ni Kristo Jesus, mao gyud pong gahuma ang naghatag nato otoridad nga kita mahimong labaw matud pa kaysa atong kaaway. Ang atong kaaway mahimong under our feet. Ug matud pa verse 21. He is now far above any ruler or authority or power or leader or anything else, not only in this world but also in the world to come. Tungod ana nga gahom, grabe ka gahom nga gihatag sa Dios nga nagbanaw ni Kristo Jesus, mao nang hinungdan nga nahimong labaw si Jesus sa tanang mga magagamhanan ug otoridad ug gahom niining kalibutana matud pa ug dili lang aning kalibutana, also in the world to come. For God has put all things under the authority of Christ and has made Him ruler over all things for the benefit of the church. Kay gihimo na sa Dios nga mahitabo tungod kay gusto niya nga mahimong benepisyo ang church ug matud ba, and the church is His body ug ang iglesia mao yung lawas. It is made full and complete by Christ who fills all things everywhere with Himself. Sumuo na ang concern sa Ginoo nga kitang tanan nga mga lawas ni Kristo matud pa sa pulong sa Ginoo, mapuno kita sa gahom aron kita magmadaugod, aron ang kaaway ilalom sa atong tiil, dili ka ilalom ta sa tiil sa yawa. Malabo pagit pastora, malabo. Sige, tanaw na to, Luke chapter 10. Luke chapter 10, how this possibly happened. Luke chapter 10. Wala na ipasabot, abdugay sa Ginoo, bago sa Ginoo, tanaw na to. Luke chapter 10. Okay, verse 1. Kinaghangyap mo? Okay, Luke chapter 10, verse 1. The Lord now chose 72 other disciples and sent them ahead in pairs to all the towns and places He planned to visit. Kanahan kay kuana. Ang Ginoo ko na nagbili na po siya 72 ka mga disciples. Ang first niya 12. Oto silang Peter, silang John, si James, mga na. Naana po siya gipili nga bag-o. Another batch, daghan na sila. Kapila man gipilo-pilo ang 12. Okay. Namatod pa, gipadala niya tagduha-duha ang 72 ka disciples to all towns sa tanang mga lungsod or mga dapit nga gusto sa Dios bisitaan. So ang presence sa alagad ni Lord, it represents the presence of the Lord. Muna'y pasabot din ha. Nga ang iyang pagpadala sa imong alagad anang dapita nagrepresentar o presensya sa Ginoo. To all places and towns He planned to visit. Nga gusto sa Ginoo bisitaan, pinaagi sa iyang mga alagad. Munang pasalamat na sa Ginoo kung naipadala sa Ginoo alagad dito kay naay tuyo ang Ginoo, naay maayong balita, naay buhayong buhaton ang Dios kung ipadala
niya ang iyang alagad sa inyong panimalay, sa inyong mga lugar. Una nga, ayaw mo kalain kung mawala pud ko diri. Kay gikinanglan pud ko sa uban nga dapit, sama nga naggikinanglan ko niyo sa una, nagiatimanta mo pagsugod, hangtod nag-grow mo, hangtod naabot mo sa simbahan. Kay na ay nagkinanglan pud nato. Dili pud ko pwede nga bubiya ninyo. Hello? Dili pud, wala po na sa akong kasing-kasing. Hallelujah. Next verse. Okay. Nga nung gipadala no, kay na ay harbisonon na ay anihunon. Verse 2. Okay. Verse 2. Naghaglag na po. Matod pa di, muon ang instructions ni Lord ngadto kanila sa 72 nga tagduha-duha ipadala. The harvest is great, ang anihon dako kaysanan, luag kaysanan, but the workers are few. Gamay ra ang mga magbubuhat mo bitaw. Nga isa po na inungdan na natin problema sa mga pag-send. Hopefully, naamoy kabugaton sa buluhaton sa Ginoo. Naamoy commitment. Commitment nga, mamuhat gid sa buluhaton sa Ginoo. Because wala para sa gobyerno nga kung naa kay daily rate, naa kay week, kinsinang madawat. Wa jud ingani, it's by faith ang tanan. Hello? Ingana siya. So, pray to the Lord for the harvest, matod pa, who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers in the fields. Pangayua kaniya nga magpadala siya og mga magbubuhat sa field. Kulang gyud ang workers. Kulang gyud ang gatrabaho. Kulang gyud ang gapasok, gapapuno. Hallelujah. Kulang gyud. Taghanin ko nga, Lord, ingon pa ba adto pa na dapit taon saon man ako ni. Pero kabalo ko na ay buhaton ng ginopat. God is waiting of your response. Gusto ni Lord gamiton mo. O mahimong malampuson ang plano ni gamiton kung mailalom na sa atong tiil ang kaaway, ang di ta magsunod-sunod sa kaaway, magsunod-sunod na tas kabubutos, Ginoo, asa ta ipadangan, asa ta gamiton para ang Dios may muot nga kita nagmabungahon, kita ni tubo nagilambo sa atong pagpangalagad sa Dios. Hallelujah. So mauno nga gipadala sila. And then jump na din ta sa verse 17. Sa pakulit na nila, gipadala man to sila to the towns and places na gusto sa ginobisitaan. Pag abot sa verse 17, balik na sila. Kaya gipadala man to sila ni Jesus. When the 72 disciples returned, pagbalik na sa 72, kang Jesus kani report na, they joyfully reported to him, nalipain din silang nag-report, malipanon silang nag-testimony, egon sila, Lord, even the demons obey us when we use your name. Kana. Sa Lord. Ipag-isa, Lord, ang mga demonyo nag-obey na mo. Sa nagigamit na mo ang imong ngalan. Demons will obey us when there is obedience. When there is no obedience, the demons will not obey us. That is why to make your enemies your footstool. How? By obeying unto the Lord. We can become, we have the authority and power that the enemy will not enslave us, but we will command the enemy to stay put there, to out in that body nga iyang gipuy-an. So even the demons obey us when we use your name. Nag-obey ang 72 disciples. Naingon pa ni Lord nga, I am sending you as lambs to the wolves. Dili pa sila nga nadugay ng alagad, but they have the faith and courage and obedience before the Lord. That is why they saw miracles. Obedience can open miracles, can open victory. Will give you authority. Obedience will give us authority. So let's move on to the next verse in this. Ingon din yes, he told them, ingon si Jesus, oo, nagtanaw lang si Jesus. Nagtanaw lang si Jesus, ingon si Jesus, tinuod na, I saw Satan fall from heaven like lightning.
Gipadala ni Jesus ang bag-o pa ng mga disciples nga madasigon, initon sa pagampo nga obedience nga tos Ginoo. Ang ilang kinabuhi, ilang gigugol sa pagsunod. Hallelujah. The tongues of fire nasa ilang nga nagwali sila, nag-obey sila sa Ginoo. Busa kay nag-obey man sa Ginoo, ang yawa pud nag-obey. The demons obey them. Ingon si Jesus, oo, tinguon na, tinuod na inyong gisulti, wa jud mo na maka. Nakit-an mangganin ako si Satanas nga nahagbong daw kilat. Thus, demons obey the 72 disciples. Bag-o sila. Tanaw nga nung bag-o man. Tanaw na to sa unahan nga verse. Next verse 19. Look, I have given you authority over all the power of the enemies. Or ingani ba? Di ba? Or ingani ba? Di ba gitagaan tanaw mo og power and authority over the enemy? Gituyo to ni Lord kay aron masuta nila nga naa na sila power and authority, and that power and authority will take effectivity if there is obedience and courage to go where God wants you to go. Hello? There is power in obedience. Dili man unta lisod kung ato lang itugya tong kaugalingon sa to. Surrender your flesh. Surrender your flesh. Surrender yourselves before the Lord. As you surrender unto the Lord, you surrender your flesh. God's Spirit will be poured out upon you. God's Spirit will be poured out upon you. As He poured out His Spirit, there is power and authority. And as Lord, this power and authority, you can become victorious over your enemy. Mahimo ka madaugon. Mahimo ka madaugon bato sa tong kaaway. So to, tanawa. Di ba gitagaan ta na mo power and authority? I have given you. Gitagaan ta na mo. Di ba? I will give you. I have given you. Well, it's I will give you. Isa, gitagaan ta na mo authority of all power and authority matud pa of the enemy, and you can walk among snakes. Pwede gani mo maglakaw, taliwala sa mga bitin o scorpions, o dili mo maunsa, nothing will injure you, because as long as there are obedience, there is protection. Make your enemies your footstool by obeying unto the Lord. Hello? The true phones, di ko kaadto. Na ay mga atake sa kaway. True phones, the demons obey us through phones. Make your enemies under your footstool. Antod pa sa pulong sino. That even through phones, demons will obey. Akong Bible study. Patuon siya ko sa inyo. Kapin ako bulan. Tungos ka busy. Kapin sa bulan. Wala na ako'y balik-balik sa mga Bible study. Kapin nagbulan ko. Kapin na siya bulan. Wala paabot na itong. Daghan na siya nagpaabot. Daghan na mo nagpaabot. Daghan nagpaabot. Patuon siya ko nila. Wala akong kabaloon sa digin ko. Wala encourage sa nganong ingani akong kasing-kasing. Mura mo siya magnet pag-adto dito. 2 hours akong biyahe. Dapat 30 minutes akong biyahe. 2 hours because of traffic. So naaday siya gipagwat dito. Na yung mga bago. Dahil gitagsa-tagsa na ko pray. Cast out na ko mga ancestral covenant spirit, marriage covenant spirit, witchcraft covenant spirit. Gitagsa-tagsa na ko ampo. Because sometimes ingana, really as a group, ang sa a group, tsada gito mga individual. And after my prayer, after my declaration, after casting all the demon spirit, attacking them, atod pa, kung sige patin siya mga pastora, gaan kayo mong pamatin. Yung kumuodi ay. Yung gipaani ko ni Lord. So to, gusto gipadala ni Jesus ang 72 nga dia disciples to the towns and places He planned to visit. Kay kung mabisita si Lord na ay mahitabo nga maayo. Amen. Hello. That is why dili ta mag ukon-ukon nga ay manhin na pud si pastor. Kukunohon. So that is the thoughts of the tao nga wala kasabot unsa di ay kadako ang presensya alagad si Ginoo. Unsa di ay ka dapat ka favored ta kung ubanon ana ay alagad si Ginoo nga moadto sa tong balay. Hello. Kung reactive ta ana, it means there is a spirit that is not of God in us. There is something wrong in us. Now let's move on to the next verse on this. Hallelujah.
But don't rejoice because evil spirits obey you. Ingon si Lord Jesus sa 72. Pero ayaw biya mo kalipay. Nga, ang evil spirit, ama daw, espiritu nag-obey ninyo. Rejoice because your names are registered in heaven. Ingon si Lord, ayaw pa, ginambugiro, ayaw pagkalipay, kay ang mga demons nag-obey nimo. Pagkalipay, ng imong ngalan, ay inyong ngalan, nalistagid sa libros kinabuhi. Kay maoray basihanan, inig, basta dito, nabasa imong ngalan, impas ka. Kinaarabas Matthew. Nga Lord, nagkikilid mag-demons. Isawa ko kailan ninyo. Di ta mailha si Ginoo kung dili ta magpaila nga kita masinungtanon sa iyang kabubuton. Mailang ta. Sa din adto si Jesus sa Jericho, daghan kay tao naghuot ng mga tao, naglisod na si Zacchaeus og tan-aw ni Jesus tungod sa kadaghang tao. Wala gihinganli ang mga tao sa kadaghan. Pero isa ray nga na mention dito. Kinsa mo tong nga si Zacchaeus na nga naman nailhan kay naa siya kasing-kasing nga gusto makaila sa Ginoo, gusto maminaw sa Ginoo. Katong gusto lang matana, wala iluna atubang nga sa Ginoo. Gusto niya maminaw ta kung maminaw ta, nay mahitabo sa tong kinabuhi nga kabaguhan. Igo nang tamutan-aw. Daghang kito na nanaw, wala sila na hinganli. Isa ray nga lang si Zacchaeus ra. God is not after the majority nga mga tao, kadaghanan, the crowd. He's after sa matag usa na gusto nga mahibalo, gusto makakaton, gusto mabag-o. Hello, gusto maminaw. Hello, next verse. At that time, Jesus was filled with the joy of the Holy Spirit. Grabe, no? Atong panahuna nga nagtestimony ang iyang 72 disciples. Perti kunong lipayan ni Jesus. Ang kalipay niya sa Espiritu Santo. And he said, Father, oh Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the child like. Yes, Father, it please you to do it this way. Kana siya og nakasabot mo anay kung inyong sabtunog ayo, grabe ni siya. Sada nagtestimony ang 72 disciples. Nalipay kay sila nga ang mga demons nag-obey nila. Nalipay kay sila nga ang kaaway. Wala gyud nagbalampuson. Sila gyud ang nagbalampuson batok sa kaaway. Ug matud pa, si Jesus perting kalipay niya. He was filled with the Holy Spirit, matud pa. Ug niingon din siya, Father, Lord of heaven, Diyos sa langit ug sa yuta. Salamat nga kining mga milagro katong mga milagro, katong nahitabo nga ang mga demons ni obey sa 72 disciples natago kuno sa atong mga tao nga nag-isip silang kaugalingon nga maalamon sila bright. Na yung mga taong maayo kay sa words pero walay makitang milagro. Yes. This is it, this verse. Na yung mga mataw maayo kay sa scripture pero wala ka perform o milagro kay dili na basihan. Gusto ni Lord obedience, dili ang intelligence. Amen. God wants our obedience, not our intelligence. Dili atong ka-bright, but our obedience. Oh, God. Make your enemies your footstool. By obeying the Lord, greater authority, higher authority, na ay grabing authority, power and authority. You will not be enslaved by the enemy, but you will enslave the enemy. Di na mo ulipon sa kaaway. Kamoy mo ulipon sa kaaway. Gusto ni Lord prosperity. Providing there is humility and obedience, all things will come to pass. Sa Lord, ingon si Jesus. So natin ang tulong ka persona. Si Jesus, the Holy Spirit, and the Father.
ang tulo magkalipay kung kita mag-obey. Kay their authority, sa to the power and authority of the Father, Son, and Holy Spirit will be given to us. That is why we will more powerful. Hello? So, speak lang ang words. Just deliver the words, and the words will bring power if there is obedience. Ano usahay, di ko kadto sa schedule. Kaya na, through phone, pastora mo ni, pastora. Sige, mag-amput ta, through phone. Hello? Natago, wala kagitag, milagro, ang mga maalamon, bright kay sa scripture, pero walay mga miracles na perform. Sa Lord, thank you for hiding these things. Nga ang mga demons nag-obey nila. From those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the child, like, unsa kuno itong mga 72 disciples? Mga bata pa, pero na ay courage and obedience before the Lord. Yes, Father, it please you to do it this way. Oh, Papa, Father, nakapaymuot nimo ni nga pangitabo. May muot ang atong Dios kung kita mag-obey sa Ginoo. Then as we obey, matud pa, greater ang atong authority. Kay mag-conquer na nimo is the more sila mahadlok. The greater the victory, the greater the authority. Hallelujah. Praise be to God. Now, verse 22, this is the last verse. Actually, wapong katos mo wali, but I had to cut off. Hallelujah. Verse 22. My Father has entrusted everything to me. Ang akong Ama nagsalig sa tanan nga to kanaw. No one truly knows the Son except the Father, and no one truly knows the Father except the Son, and those whom the Lord chooses to reveal kana siya. Walay matud pa nakasayod. Sa gusto i-reveal ni Lord, kadto lang iyang gustong tagaan o kasayuran. Gusto lang katong gipili niya nga iyang padaygan sa iyang maong gahong power and authority. It's very possible that we can conquer our enemy, and the enemy is under our authority. Mag-obey lang siya at all times. Surrender ta sa Ginoo. Kung layo na ta sa Ginoo, call to Him. Call Him, Lord, Lord. Pero layo na dyan ko. Ino to ni David, Lord, ayaw ko ipalayo sa imong presensya. God is listening us. God is waiting us. Layo na ganita. Layo na ganita. It means the enemy is dragging you away from the Lord. Ang yawa, iya kang gibira pag ipalayo pa sa Ginoo. Pero gusto ni Lord magpaduol ka. As you call Him, as we humbly call Him, He is able to entertain our call and help us what we need Him to do in our lives. Shall we all stand up and thank the Lord His message? The Lord is marching on in our lives, in our hearts, in our minds. Ang Ginoo nagmarcha itong una ko nagkasing-kasing. Sa inyong una ko nagkasing-kasing karon. Give Him time to do something in your life. He wants you to become victorious over your enemies. Gusto sa Diyos, madaogol ka, batok sa imong mga kaaway. Every day there is a battle. Since Adam and Eve disobeyed the Lord, the battle started. Until now. But God said, you can make your enemies under your footstool. It's not yet too late. Dili pa ulay ang tanan igsuon. God can make wonderful things in your life as you start to surrender everything to Him. The Lord is marching on to your heart, to your mind, giving you His word to believe what He says, for you to become victorious over your enemies. That your enemies will be under your foot, under your feet, and the enemies will obey you, not you will obey the enemy. Oh, Shandakia Shikirararabashan. Just talk to the Lord. Just talk to the Lord.
72 disciples are just new converts, are just new disciples of the Lord. But they were able to see miracles because of their obedience and courage and faith before God. Brothers and sisters, it's not yet too late for you to see miracles, to become victorious from all the attacks of the enemy in your lives. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory to God, hallelujah, hallelujah. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ayaw ang makamot na sa Ginoo, makitanga pa ngayong gahom sa Diyos. May gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Pagkatao sa gugma mo, Jesus, pagkatao sa gugma mo, Jesus, inuha ko nga masuod kanimo, buhi ang kasing-kasing ko. Pagkatao sa gugma mo, Jesus, pagkatao sa gugma mo, Jesus, inuha ko nga masuod kanimo, buhi ang kasing-kasing ko. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Lord, dalaygo ng imong ngalan, ikaw na sahid sa makatawan ni kabuntagon. Ikaw lamang ang bugtong makatangtang, O Lord God, hallelujah, sa gapos, sa kaaway, O Lord God, sa tanan, O Lord God, yung mga demon spirit, O Lord God, na nag-enslave, O Lord God, by the power of the blood of Jesus Christ of Nazareth. Set your people free from any enslavery of the enemy in their minds, in their hearts, O Lord God, in their eyes, O Lord God, through their eyes, O Lord God, hallelujah, in whatever parts of their bodies, O Lord God. I pray, O Lord God, that you will cleanse them all, hallelujah, from any unclean spirit and enslaving them, O Lord God. Hallelujah. Remove the blockages, O Lord God. Remove the hindrances of their growth, O Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. By the power of the blood of Jesus Christ of Nazareth, set everyone free. Set everyone free from phyton spirit, O Lord God. Hallelujah. From any attack of the phyton spirit, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Oh, by the power of the blood of Jesus and by the power of the name of Jesus, O Lord God, every knee will bow down, every tongue will confess that Jesus is Lord, the God of victory, the God of authority, the God of heaven and earth. Hallelujah. Giving victory to your children, O Lord God, who believes in you, who obeys in you, O Lord God. Hallelujah. Dalagon ka sa katapusan. Salamat ng kabuntagon na ikaw kay nagabadbad sa tanang mga kapus, nagabadbad sa tanang mga buhat sa kaaway, O Lord God. Hallelujah. All the confusion, O God. Hallelujah. All the division spirit, O Lord God. All the unclean spirit, O Lord God. Witchcraft spirit, O Lord God, are destroyed in the name of Jesus Christ of Nazareth, O Lord God. Hallelujah. By the power of the blood of Jesus, let your cleansing power will flow, hallelujah, to your children, O Lord God. Cleansing everyone, cleansing every soul, cleansing every spirit, O Lord God, of your people, O Lord God. Hallelujah. Dalagon ka sa katapusan. Thank you so much of your words. Thank you so much of your power. Thank you so much of your name, the name above all names, O God, that they will tremble, O Lord Jesus. Glory and praises to you, God. Seal your words with your precious blood. Continue to bless your people. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. And everyone will say, Amen. Praise be to